Binura na ng COMELEC ang mga data files ng Voter Information Sheet o VIS at mga ballot face na ginamit sa May 12 midterm elections. Ito ay huling bahagi ng printing process upang matiyak na hindi na magagamit ang mga ito sa susunod na halalan. Si Margaret Gonzalez sa balita. Hindi na rin pinatagal pa ng COMELEC ang mga data files ng Voter Information Sheet o VIS sa kanilang sistema. Matatandaan na 68 milyong VIS ang inimprinta ng COMELEC kung saan mayroon itong 4 na pahina nagsilbing gabay ng mga botante sa pagboto noong May 12 midterm elections. Didelete po natin ang files. Ang mga soft copy ng VIS burado na ng Ballot Printing Committee sa pangunguna ni COMELEC Commissioner Ray Bulay sa Satellite Printing Office ng NTO sa May Kawayan, Bulacan bilang bahagi daw yan ng pagtatapos ng printing process dahil tapos na ang eleksyon. Kailangan daw itong mabura upang hindi na magamit pa sa susunod na halalan at maiwasan ang posibleng paggamit nito sa mga kalokohan. Pwede kang gumawa ng voter information sheet in this case, tapos guluhin mo yung presinto para hindi makaboto. Voter disenfranchisement, maraming pwedeng gawin sa data na ito. At kung maalala nyo, yung data na yan ay sagrado according sa data privacy. Bago ito, una nang binura ng COMELEC ang data files ng mga ballot face na ginamit noong May 12 midterm elections. Ang pagbubura nito ay sinagawa sa National Printing Office sa Quezon City. Paglilinaw ni Bulay, soft copy lamang ang kanilang binura at ang mismong balot ang ginamit ay nanatiling nakaimbak sa mga ballot box. Hindi raw totoo na ang pagbubura ng files ay paraan ng poll body upang maitago ang anumang pandaraya sa halalan. Ang hard copies naman noon, nandoon kung kailangan sa mga protesta, sa question, sa lahat. So hindi po totoo na kapag dinilit namin dito, wala nang magagamit yung mga magrereklamo o wala nang trace kung nandaya ang COMELEC or what. Ang lahat po yan ay presente sa loob ng ballot box sa lahat ng field offices at nag-iintay kung gagamitin sa protesta. Sabi ni Bulay, wala na raw dapat burahing files sa ilalim ng Ballot Printing Committee. Samantala pagdating naman sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre, ayon kay Bulay, hindi pa nila napag-uusapan kung mag-iimprinta pa ng VIS pero tiyak na mag-iimprinta sila ng mga balota na gagamitin para sa roadshow. Iro-roadshow namin ng katakot-takot yung pagboto. Nagpo-provide si Deda Helen ng 50 ballots na pang roadshow per barangay, sa lahat ng barangay na yon. Since ganun lang ang boboto, mga 2.4 million, maiikot na namin yon, makikita nila yung balota personal at ide-demo yung pagboto para wala po tayong problema. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News.